Sa pangalawang pagkakataon ay muling na-impeach si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Sa final tally kahapon na 257-25-9, mayorya ang pabor na i-transmit ang resolusyong lakip ang Articles of Impeachment papuntang Senado upang formal nang masimulan ang paglilitis laban sa bise. Matapos ipaliwanag ng ilang mga kongresista ang kanilang boto, naghain ng mosyon si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na ihanda na ng House Secretary General ang transmittal nito paakyat ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate. Oras na mai-transmit ito sa Senado, bibigyan ng kopya ng mga naturang dokumento ang mga respondent, complainant at mga legal counsel ng parehong panig. Pagbobotohan rin sa plenaryo ng Kamara kung sino-sino ang 11 kongresista na bubuo ng House Prosecution Team sa isasagawang impeachment trial. Samantala, habang isinasagawa ang plenary session sa Batasang Pambansa, ay nagpalit naman ng liderato ang Senado mula kay Senator Tito Soto III papunta kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa explanation of vote ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, sinabi nito na hindi dapat mapigilan ng mga nangyari ang impeachment trial ni VP Sara. Hindi tayo dapat matinag sa nangyaring Senate coup. Hindi tayo magpapasindak sa mga bababatas sa supporter ni VP Sara na bigla na lang magpapakita at magtatantrum sa plenary. Pare-pareho silang managot. Ayon kay House Justice Member at Akbayan Party List Representative Chel Jokno, mahigpit na babantayan ng publiko ang proseso ng impeachment. Anya, ayon sa saligang batas, kahit sino pa ang umupong leader ng Senado, kailangan itong mag-convene bilang impeachment court oras na mai-transmit ang articles of impeachment. Ang Makabayan Bloc naman, mariing kinondena ang timing ng pagpapalit ng Senate leadership, kasabay ng botohan sa impeachment sa Kamara. Anila, kalkuladong political intervention ang nangyari upang protektahan ang mga makapangyarihan at makaiwas sa pananagutan. Samantala sa kasaysayan ng mga nangyaring impeachment sa Pilipinas, si VP Duterte pa lamang ang 2 beses na na-impeach ng Kamara. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.